Good evening, everyone. This is Meldita, and I'm back here at my YouTube channel, Meldita's Info Corner, and my Facebook is johnrigacho@yahoo.ca. Okay, so this is kidney transplant. I released the English version yesterday, pero ngayon, pag-uusapan natin ito in Tagalog version. So, mayroon tayo ditong donor kidney, itong green. Mayroon din isa pa, mas malaki. At mayroon ditong pirasong tissue na laki ko ito. Ito yung tinatawag na kidney cell or nephron. Makikita nyo itong glomerulus na ito. Marami itong mga capillaries na parang mga sinulid. At mayroon din mga tubes yan. So, itong kidney cell, ito ang nag-filter ng blood. At ito rin ang gumagawa ng ihi. Okay? Dadaan sa tubes yan, palabas na. Okay. So, ang tanong ko is, anong mga dahilan na makakaapekto sa pagtrabaho ng ating donor kidney? Maaring yung donor kidney natin ay mahina na, o hirap magtrabaho, may problema, o maaaring talagang ayaw nang magtrabaho. Okay, so ano kayang dahilan? Bakit naapektuhan itong donor kidney natin? So mayroon tayo ditong 5 bagay na inilagay na makakaapekto sa pagtrabaho ng donor kidney natin. At ito nga, yung donor kidney rejection, ito yung pag ang iniinom ng gamot ay hindi na sapat, at titirahin ng katawan natin ang donor kidney, sisirain niya. I-reject niya, ayaw niyang tanggapin. Mayroon naman tayong tinatawag na donor kidney infection. Yung mga infection sa mga different microorganism na atakihin yung body, kasama na doon yung ating donor kidney. Yung tinatawag na donor kidney dehydration, yung hindi masyadong nagiinom ang pasyente at matutuyuan yung ating donor kidney, masisira yan. Mayroon din tinatawag na allograft, yung chronic allograft yan, na inilagay ko lang for reading purpose lang yan, na lahat sinasabi nila kasi nagbasa ako ng several na tungkol doon sa unti-unting pagkasira ng ating yung kidney transplant or yung donor kidney. At mayroon din tayong tinatawag na comorbidities. Okay, anong epekto ng mga diabetes, mellitus, hypertension, high cholesterol, yung mga smoking yan doon sa pagtrabaho ng ating donor kidney. Okay, umpisahan natin itong donor kidney rejection. Itong pasyente na to ayaw sumunod sa mga instructions sa kanya nung paglabas niya sa ospital. So, mayroon tayong pasyente na hindi nasunod o non-compliant. Okay, ayaw niyang sumunod o maring nakinig siya pero hindi niya siguro naintindihan, we don't know, pero usually pag nagturo sila sa ospital, kasama ang family member yan. Hindi lang isang taong tinuturuan dyan. At least mayroong isang membro ng pamilya o yung asawa kasama bago i-discharge ang pasyente para sa ganon, sabay silang mabigyan ng instruction at lahat. Okay, so dahil konti ang pag-inom ng pasyente ng kanyang gamot, ang mangyayari dyan, lalakas yung immune system natin. Dahil konti yung anti-rejection medication or yung ating immunosuppressant medication, lalakas yung immune system natin. Okay, pag lumakas yan, dadami sila, magtatawag ng mga kapatid, at sisirain nila yung ating donor kidney. So, ma-activate yung immune system natin, dadami sila, at aatakihin na nila yung ating donor kidney. Bakit yung pasyente non-compliance? Ano kaya mga pinagagawa niya? Ito, hindi siya umiinom ng gamot, yung let's say, yung tama, imbis na 3 times a day, ginagawa lang niya once a day. Okay, so less frequency at hindi na on time. Nalilimutan niyang inumin ang kanyang mga gamot. Itinigil niya ang pag-inom ng kanyang mga gamot at hindi na siya nagre-refill ng kanyang mga gamot. Okay. So, itong mga dahilan nito, itong nagbibigay ng tsansa sa immune system natin na magising at atakihin ang ating donor kidney. Okay. So, wala nang silbi dahil yung mga gamot ay hindi na iinom ng tama. Okay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng problema na rejection. Na overpower na ng immune system natin yung ating donor kidney at titirahin niya at sisirain niya. So, mayroon na tayong tinatawag na rejection. Okay. Anong mga simptoma dito at sa mga sinyales na mayroon tayong rejection? Okay. Dito pa lang, makikita na ng pasyente na may mga simptoma na kasi ramdam niya at nakikita rin niya. Pakonti na ng pakonti ang kanyang pag-ihi at maaaring hindi na siya umiihi. Nagdagdag na ang kanyang timbang in a matter of 24 hours. Namamagana yung kanyang mga kamay, ang kanyang binti, o maaaring yung gilid ng kanyang mga mata. Okay? Mayroon din siyang lagnat. Mayroon din siyang parang trangkaso na sintomas, katulad ng nanginginig. Wala, ano siya, parang naduduwal. Nagsusuka.
may diarrhea siya, nagdudumi, walang appetite, may headache siya, nahihilo, mayroon siyang sakit sa mga kasukasuan, madali siya mapagod. Okay, yan ang mga sintomang nararamdaman niya. Yung mga sinyalis naman, ito yung nakikita doon sa blood works. Okay, doon sa blood works naman, nagtaasan na yung kanyang creatinine. Okay, at dahil na-discarril yung donor kidney, pwede rin mag-spill siya ng albumin, which is a protein. At yung tacrolimus levels niya bumagsak na. So, ibig sabihin, iniinom niya yung tacrolimus, pero kulang ang dose. Kasi, minsan lang siya nagpa-check at nagpakuha ng dugo dahil nga non-compliant ang pasyente. Okay. So, sa isang non-compliant na pasyente, hindi inom yung gamot ng tama, nagising yung mga immune system, ngayon atakihin yung donor kidney natin. So, yun. At ngayon, mayroon tayong rejection. So, dahil ang pasyente ay may rejection, dinala agad sa ospital ito, lalo na hindi na siya makaihi o umiihi pa unti-unti, gagawin nila agad-agad yung kanyang lab works at yung transplant doctor ay nakonsulta na at dumating, alam niyang may rejection, mag-umpisa na siya agad ng methylprednisolone or steroid intravenously, okay, or pwede siya magbigay ng antibodies na ATG or anti-thymocyte globulin antibodies intravenously. Pero very common, ang binibigay ay yung intravenous na methylprednisolone which is an IV steroid. Ang gagawin din ng doktor yan ay papalitan yung doses ng isa or dalawa sa kanyang anti-rejection medications. Okay. So, gagawa din sila ng biopsy. Nasa kanilang decision yan. They will do yung donor kidney biopsy. So, may needle. Ipapasok doon sa top ng entry point ng kanilang ng transplant. Guided yun ng ultrasound para makakuha ng maliit na tissue at i-study yun para i-confirm yung rejection natin. Okay, yung pangalawang dahilan na pwedeng sirain yung donor kidney natin ay yung infection. Yung mikrobyo ang sisira doon sa donor kidney infection. Kapag yung katawan natin na infection, lahat yun apeke, lahat yung mga organs kasama na yung donor kidney natin. Okay. Sa kaso nito, ang pasyente naman ito compliant. Walang problema ang pasyente. Iniinom niya lahat yung kanyang anti-rejection medication or immunosuppressant medication. Mabait yung pasyente ito. Nasunod. Naintindihan niya. Okay, dahil ininom niya lahat yung kanyang mga gamot, syempre, expected yung immune system ng pasyente na weaken or na depress or na suppress. So maganda yan. Kasi ayaw natin magising tong immune system na ito para atakihin yung donor kidney. Ayaw natin mangyari yan. So ginawa niya ng tama. Iniinom niya yung mga gamot niya, yung immune system niya na depress, pero mayroon siyang problema dito kung hindi siya mag-iingat. Yung pasyente pwedeng susceptible o madaling kapitan ng infection kung hindi siya nag-iingat. Okay, let's say yung pasyente gustong lumabas ng bahay, makipag-usap sa barkada, lalabas walang mask, o maaaring doon sa loob ng bahay mayroon din may sakit. Let's say mayroon trangkaso o kaya colds or anything. So yung pasyente magkakaroon ng exposure sa bacterial, viral, fungal, or other infections. Okay, gumawa ko ng dalawang klase ng infection dito. Yung isang infection dito, walang sintoma. Yung pangalawang infection dito, may sintomas. Yung una, walang sintomas. Okay. Paano nalaman ito? Yung pasyente walang kaalam-alam na mayroon siyang infection. Pero doon sa due blood works niya, nakita na mayroong abnormalities yung kanyang lab works. Let's say mayroon siyang urinary tract infection o kaya mayroon siyang tinatawag na viral infection, yung cytomegalovirus. So let's say mayroon siyang urinary tract infection. Ang gagawin lang dito kasi ang pasyente nagpapa-blood works dito sa Vancouver. Ngayon uuwi na rin siya ng bahay. Naghihintay lang siya ng calls kasi ibabang